Kahapon nag-grocery kami, 1, 2 plus agad ang napunta sa 12% tax. Kumain kami sa labas, may 12% VAT na naman sa resibo. Nag-renew ako ng Netflix, may dagdag dahil sa 12% VAT sa digital services. Pati sa stream, bago makapag-check out, may sales tax will be calculated. Pa-shop, yun. Alam niyo ba kung anong the best way na pwede natin magawa dito sa issue na to? Kung ikaw normal na tao lang or normal na mamamayan, siguro the best way na pwede mong gawin sa issue na yan is mag-ingay dito sa social media, no? So, kung nagko-content ka, edi gumawa ka ng ganitong video. Pero kung hindi naman, edi gamitin mo tong Facebook na to para mag-post. Para kahit papano is hindi mawala yung issue na to. Kasi habang tumatagal, the more na dumadami yung mga names or yung pangalan na lumalabas dito sa issue na to, eventually is makakalimutan ng mga tao yan. So, bilang normal na mamamayan dito sa Pilipinas, ang pinaka the best way na pwede nating gawin para hindi makalimutan ng mga tao yung issue na yan, sa tingin ko is mag-ingay dito sa social media. Dahil unang-una, itong issue na to is wala naman tayong choice. Pero bilang isang normal na tao na mamamayan, gamitin na natin tong internet para sa ganun is madikdik yung mga hinayupak na yan. Kasi sureable na yan yung mga ganyang diskarte na yan. Magbibigay ng pangalan pero hindi naman kumpleto. Patatagalin ng patatagalin. Then habang tumatagal, eventually, makakalimutan ng mga tao yan at gagawa ulit ng panibagong issue na mas magte-trend kaysa dyan. So, naisip ko lang, no, na kung lahat ng tao is nagpo-post patungkol dyan, so sureable na mas tututukan ng mga media yan. O baka may magsabi dyan na, bakit taxpayer ka ba? Yung mga ganon. Well, boy, lahat ng mga tao dito sa Pilipinas is taxpayer. May trabaho man o wala, may negosyo man o wala. As long as consumer ka or bumibili ka sa mga businesses na nakapaligid sa'yo, taxpayer ka na rin. Baka hindi mo lang nalalaman, kada bili mo ng mga item, check mo palagi yung mga resibo na pinagbilhan mo. Lahat yan may mga kaltas, lahat yan may mga VAT, may mga taxes. Kaya consider na taxpayer ka na rin. Parang entrepreneurship lang yan Yung Pilipinas ay pag-aari natin yan. Ibig sabihin, lahat ng mga tao na nandito sa Pilipinas is investor. At yung CEO ay yun yung ating presidente. At napakarami yan yung mga nakaupo dyan sa taas. Sila yung nag-execute para mapaganda yung sistema dito sa Pilipinas. So tayo bilang investor, tayo nagbibigay sa kanila ng pera para ma-execute yung dapat i-execute. So yung CEO at yung mga nakaupo na yan, sila lang yung nagpapatupad para umayos yung sistema dito sa Pilipinas. Habang tayong mga normal na mga tao, tayo lang yung nagbibigay ng pondo sa kanila para isakatuparan yung mga dapat gawin. So ibig sabihin, tayo mga investor, tayong owner ng bansang Pilipinas. At silang mga nakaupo dyan sa taas, sila yung inihalal or binoto natin para patakbuhin at gumanda yung sistema dito sa bansang Pilipinas. So nagegets nyo ba yun mga kumpadre? So sa totoo lang, tayo yung merong power. So dito sa sariling bansa natin. Kaya bilang normal na mamamayan, meron tayong kapangyarihan para magsalita or magkomento sa mga ganitong issue. Dahil tayo yung may-ari ng bansang Pilipinas. So napakalalim ng usapin patungkol dyan mga kumpadre. Pero kung sa tingin mo, marami nagko-content ng ganito para lang maging in sa issue na yan. So nagkakamali ka dyan. Kung sa tingin mo is parang wala kang magagawa sa gantong issue, tingin ko, ang tanging magagawa mo lang para makapag-ambag is mag-ingay kahit papano sa ngayon para hindi mawala yung issue na yan. Kasi katulad ng sinabi ko, habang dumadami yung mga pangalan na nababanggit patungkol sa issue na to, patagal ng patagal, malaman kung sino nga ba talaga yung mastermind sa korupsyon dito sa Pilipinas. Kaya ang tanging magagawa natin sa ngayon is mag-ingay kahit papano para hindi makalimutan yung issue na yan. Dahil habang tumatagal is nakakasawa. At kapag lahat ng tao is nagsawa, hindi na malalaman kung sino yung may mga kasalanan. Hanggang makalimutan na lang ng mga tao yan. Pero syempre, hindi pa rin masusolusyonan ng pag-iingay yung problema na yan. Pero alam mo yung kahit papano is mape-pressure yung mga nakaupo dahil questionable sa maraming Pilipino kung sino yung may kasalanan. Basta ganun na yun.